Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat pinagtatalunan nila kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niyang isang maliit na bata, pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya at sinabi, ang sino mang tumatanggap sa isang maliit na bata tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kung hindi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat narito sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Noong Biyernes ay tinanong ko ang mga deboto, bakit kayo naririto? Bakit kayo dumayo pa dito sa Quiapo? Bakit kayo nakikipagsiksikan pa para dito magsimba? May malapit namang simbahan sa inyo siguro. Mas maginhawa yung ibang simbahan, aircon pa. Mas malinis, mas maaliwalas. Pero bakit po kayo narito? At maging sa lahat ng mga simbahan ngayon, bakit marami ang nagsisimba? Bakit marami ang nagpupunta sa mga simbahan ngayong araw ng Linggo? Simple lang naman ang sagot. Gusto natin makita ang Diyos. Gusto natin maramdaman ng Diyos. Gusto natin matuklasan ang pamamaraan ng Diyos, lalo na habang tayo naglalakbay sa buhay. At saan nga ba talaga natin makikita ang Diyos? Sabi sa Ebanghelyo, tinuturuan ni Jesus Nazareno ang kanyang mga alagad. At nung isang linggo, naalala ninyo, nagsimula na yung pagtuturo niya. Naalala nyo nung pinagnilayan natin nung isang linggo, ang salamin, ang mahiwagang salamin, ang salamin sa dingding, ang salamin ng totoong buhay. Ngunit alam nyo mga kapatid, mukhang ang hirap turuan ng mga alagad. At huwag tayong magmamadaling kutsain sila. Umarap lang tayo sa salamin, mahirap din tayong turuan. Matigas din ang ulo natin. Mahirap din baguhin ang pangunawa natin. Naalala niyo yung isang linggo, nung tinanong ni Jesus Nazareno, sino ako?
Sino ako ayon sa iba? Kasi may mga ibang tao ang laging pinahalagahan ano ang sabi ng iba. Ang nagdidikta ng buhay nila, ang sinasabi ng iba. Ngunit sabi ni Jesus sa Nazareno, hindi yan ang tunay na salamin. Tumingin kayo sa akin, kaya nga sabi ni Jesus sa Nazareno, at inulit na naman niya ngayon, ang anak ng tao, pahihirapan, mamamatay, ipapako sa krus. Kaya naalala niyo ng isang linggo, sabi ni Pedro, wag naman. Ayoko niyan. Hindi ata bagay yan. Hindi makadiyos yan. Anong sabi ni Jesus sa Nazareno? Lumayo ka, Satanas. Tumingin ka sa akin. Ngayong araw na ito, sinabi rin ni Jesus sa Nazareno, ang anak ng tao ipagkakanulo, papatayin. Pagkatapos nun, anong pinag-usapan ng mga alagad? Sino ang pinakadakila sa kanila? Siguro napapailing na lang si Jesus sa Nazareno. Kasasabi ko lang, mamamatay ako, eto kayo, payabangan na naman. Kasasabi ko lang, tutuparin ko ang kalooban ng Ama, eto na naman kayo, patigasan ng ulo, kanya-kanya na naman. Hindi nyo pa rin ba maunawaan nasaan ang Diyos? Ano ang pamamaraan ng Diyos? Saan matutuklasan ng Diyos? Hindi sa iba. Hindi lang sa kaginhawaan. Hindi doon matutuklasan ng Diyos. Hindi doon ang pamamaraan ng Diyos. Opo mga kapatid, narito tayo dahil gusto natin maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Nais natin matanggap ang kagalingan ng Diyos. Marami ang may sakit ngayon. Marami ang may pagdurusa ngayon. Marami ang mga pinagdaraanan ngayon. Kaya nga tayo bumabaling sa Nazareno. Gusto natin makita ang kasagutan ng ating mga dasal. Gusto natin ng himala. Gusto natin ng pagpapala. Gusto natin matunghayan ang kadakilaan ng Diyos. Ngunit nasan nga ba talaga ang kadakilaan ng Diyos? Nasan nga ba ang kapangyarihan ng Diyos? Kung papaano sinabi niya kay Pedro, Pedro, oo, ang Mesiyas itinatampok, pero ang Mesiyas din dumanas ng pagdurusa. Ngayon, habang pinag-uusapan ng mga alagad, sinong pinakamagaling? Ang pinakadakila? Oo, ang anak ng tao itinatampok, pero ang anak din ng tao nakaranas ng pagdudusta. Kaya nga, para lalong maunawaan ng mga alagad, anong ginawa ni Jesus sa Nazareno? Hinarap ang bata sa kanila. Sa ating lipunan, ang bata, bida. Diba? Sa bahay natin, pag dumating ang bata, lahat tayo nakatingin sa bata. Lahat tayo inaasikaso yung bata. Tuwang-tuwa sa bata. Pero nung panahon ni Jesus sa Nazareno, ang mga bata walang-wala. Hindi nga itinuturing na mahalaga sa lipunan. Parang alipin lang ang bata. Walang halaga, walang kwenta. Minamaliit, isinasantabi. Kaya nga sabi ni Jesus sa Nazareno, kung gusto nyong maunawaan ng Diyos, tanggapin nyo ang batang ito. Tumingin kayo sa batang ito. Sapagkat dito nyo rin makikita ang Diyos. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Di po ba minsan pakiramdam natin ang Diyos nandyan lamang kapag gumaling tayo? Ang Diyos nandyan lamang kapag umayos ang buhay natin. Kapag tayo nasa tagumpay ng buhay. Kapag tayo masaya sa buhay. Kaya nga, marami din, bagamat marami nagsisimba sa atin ngayon, marami rin ang hindi na nagsisimba. Ano ikakatwiran? Hindi naman ako pinagaling eh. Ilang biyernes naman ako nagpunta, namatay pa rin yung asawa ko. Ilang beses akong tuwing linggo, namamanata, baon pa rin ako sa utang.
Gumagawa naman ako ng mabuti, pero parang hindi na ako maubusan ng kamalasan sa buhay. Kaya ang pakiramdam ng iba, hindi na ako maniniwala sa Diyos. Hindi na ako magsisimba. Hindi na ako mamamanata. Mga kapatid, kaya nga tayo narito ngayon. Humaharap tayo sa Poong Nazareno. Anong nakikita niyo po sa Poong Nazareno? Narito po, sabi ko nga noong isang linggo, ang salamin ng totoong buhay. Pero ano nakikita niyo pong larawan ng Diyos? Opo, siya yung nakaangat ngayon. Pero pansinin niyo po, mukha siya ng paghihirap. Opo, siya po yung anak ng Diyos na dinadakila natin. Pero siya rin yung anak ng Diyos na inalipusta ng mga tao noon. Kaya nga pasan-pasan niya ang krus. Opo, kumikinang siya sa ginto at mukha siyang napakamaluwalhati. Pero siya rin yung pinadapa at pinahirapan at pinagdusa ng mga tao. Anong gustong sabihin sa atin ng mahal na Poong Nazareno? Ang Diyos, wala lang sa kagalingan, nandun din siya sa karamdaman. Ang Diyos, wala lang sa tagumpay, nandun din siya sa panahon na tayo'y natatalo. Ang Diyos, wala lang siya sa panahon na sa tugatog ng tagumpay at kadakilaan, nandun din siya sa panahon na tayo'y nadadapa at nabibigo. Ang Diyos, wala lang sa mga matataas at makapangyarihan, nandun din siya katulad sa mga bata, sa mga maliliit at minamaliit sa buhay. Minsan nakala natin, inaantay pa natin ng Diyos. Hindi pa ako gumagaling, wala pang himala ang Nazareno. Hindi pa ako nakapag-abroad, hindi pa dumarating ang biyaya ng Nazareno. Hindi pa nakakagraduate ang anak ko, wala pa ang pagpapala ng Nazareno. Hindi po. Sa karamdaman man o sa kagalingan, nandyan na si Jesus Nazareno. Dumadapa man tayo o bumabangon sa buhay, kasama na natin si Jesus Nazareno. Masaya ka man ngayon o malungkot, sinasabi ni Jesus Nazareno, hindi kita iniiwan. Saan matatagpuan ng Diyos? Saan ba ang himala ng Nazareno? Nasa lahat-lahat sa buhay. Kung bubuksan lang natin ang ating puso at pananalig sa Kanya. Iyon ang gustong ituro ni Jesus Nazareno sa mga alagad. Doon nyo ko matatagpuan. Doon nyo matatagpuan ang tunay na kadakilaan. Doon nyo tunay na masusumpungan ang tunay na pagpapala. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo at muli, tignan nating maigi ang mahal na Poong Jesus Nazareno, ang salamin at larawan ng tunay na buhay. Mahal na Poong Jesus Nazareno, nais naming makita ka sapagkat ipinapakita mo sa amin ang mukha ng Diyos. Na ang Diyos, opo, makapangyarihan, pero nandun din siya sa panahon ng kahinaan. Na ang Diyos, ubod ng lakas at dakila, pero nandun din siya sa panahon ng pagpapakababa at kapighatian. Na ang Diyos nandoon sa kasaganahan, pero nandun din siya sa panahon ng kakulangan at kawalan. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kung meron man kayong nais ipaalala sa amin, naroon kayo lagi, kasama namin kayo lagi, at matatagpuan namin kayo lagi kung kami magiging bukas lamang at masunurin sa inyo. Sapagkat
Ang tunay niyong himala ay hindi niyo kami iniiwan at sinasamahan niyo kami hanggang makarating kami sa kaharian ng Ama. Mahal na mahal po namin kayo sapagkat hindi niyo kami kailanman binibigo at iniiwan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.